Inatasan na ni Pangulo Aquino ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan na ilatag ang agarang solusyon at pagtamo ng katarungan sa pagkamatay ng Filipino transgender sa Subic. Ayon kay PCOO Secretary Sani Coloma, may probisyon sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos para tugunan ang mga ganitong uri ng insidente. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Ipinagutos ni Pangulo Aquino na gawin ang nararapat na pagkilos ng pamahalaan kaugnay ng pagkamatay ng transgender sa Subic kung saan suspect ang isang US Marine. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, direktang nakikipag-usap ang Pangulo kay Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario sa usapin. Bilang punong ehekutibo ng ating bansa ay seryoso po niyang tinutukoy ang bagay na ito at nais niya na gawin ng ating pamahalaan ang nararapat. Kaya nga po, ito ang ginagawa ngayon ng PFA Commission. Ayon pa sa palasyo, mahalaga sa Pilipinas ang agarang solusyon at pagtamo ng katarungan sa insidente. Sagot na rin ito ng Malacanang sa pangamba umano ng pamilya ng biktima ng pagkakaroon umano ng whitewash sa isinasagawang investigasyon. Mahalaga sa ating pamahalaan na mabigyan ng solusyon ang krimen na ito at magawaran ng katarungan ang pagpaslang sa isang mamamayang Pilipino. Yan po ang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkilos ng ating pamahalaan. Evidently, lahat naman po ng pamilya ng mga nagiging biktima ng mga krimen ay naghahangad ng agarang solusyon. Yun din po ang hangad ng ating pamahalaan. Kalakip na po yun doon sa pagsasabi that the ends of justice will be served. At di po ba may kasabihang justice delayed is justice denied. Kaya dapat lamang na maging agaran ang paghahanap ng solusyon at paggawad ng katarungan dito. Paliwanag pa ng kalihim, may probisyon sa Philippine-US Visiting Forces Agreement para sa pagtugon sa ganitong uri ng insidente. Ang mga paglabag sa batas ng Pilipinas na maaaring maganap bunsod ng kasunduang ito ay sakop ng mga detalyadong proseso na nakasaad sa kasunduan. At ang layunin ng mga prosesong ito ay tiyakin ang pag-iral ng katarungan. In consonance with the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States, the Visiting Forces Agreement was adopted to govern the periodic visits of the elements of the U.S. Armed Forces in the Philippines. This is an integral part of the Philippines' national defense framework. The VFA contains specific provisions on the legal processes to ensure that justice will prevail. The Philippine government is firmly committed to attain this objective. Kapag tinuhayan natin yung Visiting Forces Agreement, ay merong particular na section doon, paragraph number 6, article 5, na ang tinutukoy ay criminal jurisdiction. Kailangang ihiwalay natin yung aspeto ng criminal jurisdiction sa aspeto ng custody. Sa aspeto ng criminal jurisdiction, ang merong jurisdiction sa mga paglabag sa batas sa loob ng bansang Pilipinas ay ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Sa aspeto naman ng custody, ayon sa VFA, ang may custody ay ang pamahalaan ng Estados Unidos. Sa usapin naman ng posibleng epekto ng pangyayari sa isinusulong na Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, nanindigan pa rin ang Malacanang na maging ibabaw ang kapakanan at interes ng bansa sa usapin. Pinaninindigan po ng ating pamahalaan na ito ay mga bahagi ng pangkalahatang sistema ng tanggulang pambansa ng Pilipinas. At kung merong mga partikular na insidente katulad ng paglabag sa ating batas, ay meron ding partikular na probisyon kung paano pangangasiwaan ang mga kaganapang ito. Hindi po tayo dapat matinag dun sa ating determinasyon na magtatag ng tanggulang pambansa na nasa pambansang interes po ng lahat ng Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.